Sino gustong madamay? Taas yung kamay. Sabi mo nga sa tabi mo, sana madamay ka. Amen. Kasi po yung iba, naiiwan eh. No? Now, taas yung kamay yung gusto lumago ang buhay mo. Taas yung kamay. You know, ang paglago ng isang Kristiyano is an expectation of God. In fact, you open your Bible, the book of John, chapter 15, verse 16. There is a great expectation of God. Look at this passage. You did not choose me, but I chose you. And then God said, I appointed you so that you might go and bear fruit. That's the expectation of God. He has chosen you, amen? And then He appointed you. So that you might what? You might go and bear fruit. And fruit that will what? And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Ito po yung verse ng blank check. Come on, say it, blank check. Nakakita na ba kayo ng blank check? Na may signatory na? Ayan po yun. That whatever you ask in my name, the Father will give you. Sino gusto magkaroon ng ganong blessing? Yung kahit anong ihingin mo, ibibigay sa'yo. Kaya lang, gawin mo muna yung expectation ni Lord. Tama po ba? Ano daw ang expectation ni Lord sa atin? Dapat ano? That you might what? Go and bear what? Fruit. Fruitfulness is the key to the blank check. If you are unfruitful, meaning to say, God is just wasting His investment over your life. There's no point of choosing you and then He gains nothing. The reason why God chose you and appointed you so that you can what? Bear fruit. But unfortunately, not many people today, even Christian, are not able to bear fruit for one reason: they don't understand the expectation of God. Alam niyo, lugi sa atin si Lord. Lagi na lang tayo may expectation sa Diyos, no? Pero do you think God is expecting something from you? Come on. Do you believe that God is expecting something from you? The truth is, God is expecting something from you. And if you don't know that, then you will simply ignore this particular verse. How many of you want to be blessed by God? If you want to be blessed by God, do the expectation of God. God has invested. He has chosen you. He has done His part. And then He appointed you. That's the second thing that God has done for you. Hindi ka lang niya pinili, in-appoint ka pa niya. When God said He chose you, pinili ka na out of many people, and then He has appointed you, He gave you an appointment. He ordained things for your life. And what He ordained for your life is that you would become fruitful. Eh, ang problema sa atin, ang fruitfulness, hindi iniisip ng maraming tao. Mas lamang, sa Pilipinas, mas lamang yung giftedness kaysa sa fruitfulness. Kaya ang mga simbahan, ang pinagbubutihan nila yung kanilang gift. Dapat magaling akong sumayaw, magaling akong kumanta, magaling akong tumugtog. Yun ang gift. Pero hindi ho fruit yun, gift yun. Tama po ba? Tama po ba? So this is one of the worst problem in many churches in the Philippines. That's why we don't grow because of that problem. The problem of giftedness, but not fruitful. I've seen a lot of churches, kaya ang galing magtamborin, ang galing magsayaw, ang galing tumugtog. Pero hindi fruitful. Hindi yung sinabi dyan ng Bible dito, so that I appointed you, I chose you, so that you will become gifted. Ano ini-expect niya? Fruitfulness. Sa lahat ng mananayaw, hindi ko kayo binibigo. Ha? Ayusin niyo buhay niyo. Wala sa sayawan yan, wala sa tugtugon na kantahan yan. Nasa bunga ng buhay mo yan. Amen? Mukhang may nabigo ngayong gabi na to. Yung iba kasi feeling rockstar eh. Yung iba naman feeling that's entertainment. Eh kasi na-disciple ni Herman Moreno eh. Pero pag disciple ka ng Panginoon, wala ka sa that's entertainment atmosphere. Tama po ba? Wala ka doon sa mga rockstar mindset. You know, your goal and only desires in your life is that you would be fruitful as a Christian. How many naman you want to become fruitful? Come on. Ay, grabe.
taob na Pilipinas, mababago na Pilipinas. Kasi talagang ilang sayaw na tayo, hindi pa rin nabago Pilipinas eh. Amen. Ilang kantahan na rin tayo, ilang Jesus March na rin tayo, ilang 24 hours worship na tayo. Wala, ang hinahanap talaga buong eh. Sino sa inyo pagod na sa kakakanta, wala pa rin nangyayari. Pagod na sa kakatugtog, wala pa rin nangyayari. Di nyo ba napansin? Nagmarcha na tayo, may placard pa tayo, lahat. Mag 24 hours praise and worship na tayo. Wala pa rin. Nalibang lang tayo, nagkantahan tayo, natuwa lang tayo, pero hindi pa rin nabago Pilipinas. Alam nyo kailan mababago ang Pilipinas? Are you ready for this? Yes. The strength of the nation is determined only by the few courageous people. The strength of the nation determines by the courage of few people. Konti lang kasi may tapang na talagang baguhin ang bansa. Maraming malakas. Huwag kang kamahan, kumanta ka lang. Yung matatatapang tayong kumanta. Huwag kang mahihiya, sumayaw ka lang. Doon tayo matatapang. Pero yung gagawa na tayo ng buong anong magaganda. That's another level of problem. Amen po ba? Sino sa inyo gusto maging fruitful? Taas yung kamay. Yung maging mabunga. Sabi ng Bible, what is like the kingdom of God? It is like a mustard seed. Ulitin ko Fruit starts from the seeds. Amen. Can I have your amen? Let me repeat. Fruit starts from seed. There is a saying like, you can always count the seed inside the apple. Is that possible? That you can count seed inside the apple. Is it possible? But is it possible to count the apple inside the seed? There's something in the seed, right? Every time you look at the seed, you expect something much from it. And God said, I have planted the seed in your life. You got the seed. Tell your neighbor, you got the seed. Amen. Sino sa inyo, pag mayroon seed kayo, pwede kayo maging fruitful. You know what is something on this mustard seed? Mustard seed is a very small seed. And yet, though it is a small seed, there is life in it. Hindi mahalaga yung balat ng seed. What is important is the life inside the seed. That's why I encourage you, if you want to become fruitful, be sure you have the life of God. Amen? Are you listening? How do you do that? First, the Bible said, if you have Jesus in your life, Jesus is the way. Be sure you always do the way of Jesus. Ano yung pangalawa? Jesus is the truth. You need to know the truth of the Bible. And then pangatlo, Jesus is the life. If you know the way, if you know the truth, and you know the life, I tell you, you're heading toward merong magandang mangyayari sa buhay mo. Okay lang kahit mahirap ka pinanganak, wala kang okay lang yan. Basta't meron kang way ni Jesus, truth ni Jesus, at nung life ni Jesus. Tama ba? Because kapag nasa iyo ang way, ang truth, at ang life, para ka ng isang mustard seed. Maliit lang simula, walang masamang magsimula sa maliit. Ako, yung maliliit na simbahan, praise the Lord, puro maliliit na simbahan. Nagsisimula eh. Pero wag naman manatili sanang maliit. Sabi ko, yung maliit, hindi masama. Ang masama, mahaba. Walang masamang mahirap, wag lang matagal. Tama po ba? Sino sa inyo nakapag-asawa ng mahirap? Purihin ng Diyos. Pastor, hanggang ngayon, Pastor. Alam nyo, yung mga misis, nagpapakasal yan sa kanilang asawa kahit mahirap. Kasi punong-puno yan ng pag-asa. Pero husband, kung 10 taon nang mahirap, hindi na pruning yun, praning na yun. Are you still here? Hindi pwedeng mahabang mahirap. So, pwede tayo magsimulang maliit. God has chosen you and appointed you to bear To bear fruit. Kaya lang yung pagiging fruit mo, yan ang simula. Di ba? Alamin mo yung way ni Lord. Yung iba naman kasi gusto nila yung way nila. Di ba? Way ko yan. Gusto ko yung way ko. Hindi, yung way ni Jesus. Tama po ba? Gusto ko umasenso. Sabi ni Lord, mag-asawa ka ng kapwa mo Kristyano. Hindi. Konti lang ang pangit sa Christian eh. Konti lang ang gwapo dun eh. Mas maganda sa labas. Yung way mo yun. Pero yun ba ang way ni Jesus? Amen. Sino sa inyo minamaster nyo na yung truth ng Bible? Na unahin si Lord, ang hirap masterin yan.
Yung seek ye first the kingdom of God. Ang hirap masterin. Minsan mauuna labada, mauuna yung mga linis ng bahay. Talagang laging mauuna yung tulog. Hirap na hirap tayo sa mga way ni Jesus na. Yan sa mga truth, nako, lalo na sa truth, hirap na hirap tayo dyan. Magbabasa ng Bible, di ba? I am a new creation. Di ba nakalagay, no? If any man is in Christ, he is a new creation. Behold, the old things stay and the new cannot come. Ba't ganun to, pastor? Luma pa rin eh. Kaya nga hindi natin alam yung truth eh. Sino gusto maging magbunga? Taas yung kamay. Alam mo na ba yung way? Alam mo na ba yung truth? Ha? Yan ang problema. Yung iba, kaya sa bandang dulo, walang blank check. Nalulungkot. Ba't lahat ng inihingi ko, mukhang di ibinibigay? Uy, nagtataka ka pa. Ha? Sino gusto pagpalain? Taas yung kamay. Do you know the way? Do you know the truth? Do you know the life? Di ba? Ganun ang problema ng mga Kristiyano eh. Gustong pagpalain, pero gusto niya jackpot lang. Kaya tayo, mga tinatawag na mga lotto mentality. Di ba? Isang taya, tama ako dito, jackpot. O kaya, waiting lang tayo, 22.30. Di ba? Ba't ganun tayo? Kasi nga gusto natin, daanan natin sa tsamba ang pagpapala. Pero alam nyo ba, life is not a chance. It's a decision. Tama po ba? Yung iba sa inyo, pag kinokomprot ng mga truth, hirap na hirap kayo. Wife, submit to your husband. Galit yung mga babae. Di ba? Submit daw eh. Tama? Honor your leaders. Ha? Parang ayaw natin. Lahat ng gusto ni Lord, baliktad sa'yo. At umaasa ka pa na pagpapalain ka. Say amen. Can I have your amen? Anong sabi ng mustard seed? Maliit lang siya. Maliit lang siya. Pero never under the estimate of life. It's not about the size. It's about the life inside. Ha? Kaya yung mga katabi nyo, maliliit yan, pero mga that's incredible yan. Amen po ba? Ang dami dito, yung iba sa inyo, mahirap lang yan, pero may buhay yan. Yung iba dyan, mga kabataan, pero wag yung may buhay yan eh. Yung mga lola dito, wag yung isiping matanda yung mga yan. Hindi yan magre-retire, magre-refire. Amen po ba? Sabi rin sa pastor, ako magre-retire. Ano ibig sabihin retire? Palit lang ng gulong, retire, palit ng gulong, andar ulit, di ba? Naka nyo? Yun mga talagang matindi. Alam na, pansin ko, yung mga taong may buhay, it's just a matter of time, magtataka ka, they never be the same. Makita mo siyang maliit, pero dahil may buhay, hindi mananatiling maliit. Kahit na-born again tayong mahirap, pinangat tayong mahirap, dahil alam natin yung way, truth, and life, patay. Buhay tayo dyan. Bakit? Hindi mananatiling maliit. Kasi alam mo yung way eh. Alam mo yung truth, alam mo yung life. Jesus is everything. Kaya nga, ano sabi ng Bible? He who has the Son, sino yun? Si Christ, has life. Pag meron na kayong buhay na ganun, kapit ka na ng todo. Bakit? Hindi ka mananatiling mahirap. Hindi ka mananatiling kawawa. Amen. Sino excited? Sino excited sa buhay? Taas yung kamay. Pag born again ka na at may buhay ka na, huwag ka na malungkot. Paparating ang blessing sa'yo. Lahat biniyaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, niligtas ka na niya. Namatay na siya para sa'yo. Ano pa hanapin mo? Kompleto, isa na lang gagawin mo. You believe on the way, the truth, and the life. Amen. Alam mo, mahirap paniwalaan, yung mahirap gawin, yung isa ka ng bagong nilalang. Ako? Bago? Magbago ka. Lord, baguhin mo ako. Hindi naman tayo pwedeng baguhin ni Lord na hindi ka nagbabago. Si Lord kasi ang bagal magbago ng buhay ko eh. Lord, ba't para mo ayaw mo akong baguhin? Wala sa kamay ng Diyos yun. Nasa sayo yun. Amen po ba? Ang gagawin ni Lord, lahat ng kasalanan mo, lilinisin. O wala ka ng atraso. Tama? Bibigyan ka ng Holy Spirit para magsimula. Uy, pati ba naman yung paggalaw, sa Kanya pa rin. Can I have an amen? Binigyan ka na ng Bible. Hallelujah. Sino masaya may Bible ka? Sinamahan ka pa ng Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, tsaka nag-tandem yung Bible, tsaka Holy Spirit.
binigyan ka pa ng pastor. Wow. Tindi nun. Anong nangyari sa'yo? Wala. Yun ang sabi mo nga sa mo, parang ikaw ang topic ngayon. Kasi marami mga Kristiyano, hindi naman talaga tinatablan eh. Tama po ba mga kapatid? Hindi tinatablan, maghalo-halo na. Espiritu Santo, Bible, pastor, pare, lahat na, pati albularyo, sinama na. Wala pa rin nangyari. Bakit? Talagang ayaw magbago. Yung way niya pa rin, ini-insist niya, yung truth niya pa rin ang in-expect niya, yung life niya pa rin ang pinamumuhay niya. We have yet to uncover the truth about Jesus the way, the truth, and the life. Amen. Ano sabi ng book of Mark? It is like a mustard seed. Hindi sa size dun sa life. Do you understand that? Ha? Nung binabasa ko yung verse na yan, yung mustard seed, maliit lang yan. Which is the smallest of all seed on earth. Abay, pinapaliwanag ng Bible. Mukhang walang potensyal. Maliit eh. Mukhang walang magagawa. Maliit eh. Pero ano sabi ng verse 32? Yet, when... Yan na. Yan na. Pag tinanim mo na yan, alam nyo, ang buto, pag nakalutang lang sa area, hindi maglalago yan. Kaya hindi kayo pwedeng palutang-lutang. Amen. Dapat nakatanim. Amen. Ha? Ilan sa inyo nakatanim na? Sino sa inyo nakatanim na? Sigurado kayo. Yung ibang mga tao kasi, pag sinabi ko nakatanim, yung iba hirap na hirap sa teaching na yan. Kasi nga, yung pag itinatanim ka, ibig sabihin, do you found your ground? Paano ka lalago? Hindi mo alam yung ground mo. Ano yung ground mo? Dota. Ay, hindi ka lalago dyan. Iba ground mo eh. May mga bata ba dito? Saan ka naman lalago? Nasa dotahan ka. Paano ka lalago? Are you listening? Nasa party-party. Oops, hindi ground yan. Tama? Ano ang ground ng tilapia? Tubig. Yun ang ground niya. Mayroon siyang lugar. Ano ang ground ng puno? Lupa. May lupa siyang ground. Ano ground mo? Di ba? Kaya nga sabi ko, marami mga Christians hindi lumalago because they fail to find the right grounds. Halimbawa, bigyan ko ng tanong. Bakit sinasabi ng Bible na tayo, when we are planted in the house of the Lord, iba yon. Tama. Ilan sa inyo nagdesisyon na kasama ko si pastor, itatanim ko na buhay ko dito sa simbahan na to? Yung iba sa inyo, kasasama pa lang dito, nagpaplano ng umalis. Ang tawag niya doon, planting somewhere else. Hindi ka naman pwede rin magpalipat-lipat ng simbahan kasi hindi ka nga nakaplante. Alam niyo, dami mga Christian, sabi nila, pag nasisita sa simbahan, lalayasan ng simbahan, pupunta sa ibang simbahan. Kasi sabi nila, it's more easy to change church than to change my life. Siya nga naman, di ba? Ano mas madali, magpalit ng simbahan o magpalit ng buhay? Magpalit ng simbahan, mas madali. At least, hindi na ako magbabago lang ako ng simbahan. Kaya kita nyo mga simbahan, akala nila lumalago sila, hindi nila, naglilipatan lang ang mga tao. No? Ngayon, JIL, bukas, Bread of Life, sa isang araw, COP, hanggang lahat na ng simbahan, sinapian na niya. Mamayang konti, saan ka talaga nag-church? Ako, hindi, global Christian ako eh. Ano yung global Christian? Ano yun? Mga Kristiyanong pangkalawakan. Grabe. Worldwide. Nakakita na ba kayo ng mga Christian? Yung mga hindi nakatanim yun. Ma-involve lang yun sa mga event. Nakuha nyo? Sa mga sayaw. Mahilig yun sa, ganda sayaw, no? Pwede sumama sa ministry. Apply ba sa sayaw po ako, dancer. Yan. Kaya, pang-involvement nung pang ganun level lang yun. Magtatanong po ko sa inyo, sino sa inyo seryoso na itinanim nyo na buhay nyo sa simbahan nyo? Yung wala lang bunutan, ha? Yung iba kasi, tumutubo pa lang. Ano ginagawa? Alis na ako. Diba? Tumutubo, nagsisimula pa lang eh. Paano ka Sabi ni Lord, ano sabi niya? I have chosen you and appointed you to bear fruit. Wala naman lumalabas ditong bunga kaagad eh. Lahat nagsisimula sa buto, mag-uugat.
Maglalago, saka lalabas ang bunga. Hindi kayo pwede kagad. Ay, mga pastor, paalala ko sa inyo, ha? Yung iba ng mga pastor, may topak din. Kaboborn again pa lang, gusto agad mag-evangelize. Hindi pa nga lumalago eh. Ha? Gusto na agad mag-invite ng 20, di ba? Mag-open na agad ng cell group. Sabi ko, pastor, di pa nga lumalago, bigyan mo naman chance na lumago. Kaya minsan yung mga fruit natin, artificial. Hinog sa pilit, dikalburo. Pagtikim mong asim. Bakit? Eh, yung mga pinagbubungan natin, puro artificial eh. Tama po ba? Sabi mo nga sa mo, parang ikaw ata talaga yon. Sino ito yung hinog sa pilit? Bago kayo maging fruitful, dapat maging rootful. Rootful is very important. Yung root ang mahalaga. Kinakailangan itanim muna kayo. Ha? Yung iba naman sa inyo, nakatanim sa... Hindi mapakali. Asar sa pastor, asar sa elder, asar sa... Paano nga lalago nyo? Puro ka stress spiritually. Di ba? Dumunta nga sa church, may asar ako doon. Dapat pag nasa church kayo, kalmado na. Nakaganon ka na lang, di ba? Praise the Lord, di ba? Bira ako makakita ng Kristiyanong kalmado eh. Lahat, lagalag, yung hindi ka, ano ba tawag doon, yung aligaga, yun, ako, grabe. Masyado siyang worried palagi. Ano kayo mangyari sa akin dito? Ako, mag-SOL na naman. Oh my God, tapos ako may SOL 2 pa. Tapos mag-cell group pa. Ako po, tapos may consolidation. Wala eh, talagang ano eh. Hindi kalmado. Amen. Subukan mo magtanim ka ng puno, maya't maya, yanigin mo. Bakit? Kinakabahan eh. Eh, tinan mo, patayon. Sabi mo sa katabi mo, kalmado ka lang sa simbahan natin. Cool ka lang, sabi mo, cool ka lang. Alam nyo, yung mga pastor nyo, minsan parang mga baliw yan eh. Kung ano-ano pinagsasasabing, lalago tayo, dadami tayo. Hindi mo maintindihan kasi nasa ilalim ka ng lupa eh. Yung pastor mo, nagbubunga na sa ibabaw, nakatingin yun. Minsan hindi kayo makaintindihan kasi ikaw nasa ilalim, siya nasa ibabaw. Pero dahil hindi mo naintindihan, hindi ibig sabihin, mali si pastor. Naku, dami ko nakita miyembro. Lagi na may misinterpret si pastor. Gusto ko mag-training kayo. Si pastor, hindi naman ako nauna, may trabaho ako. Di ba? Paano labahin ko? Di ba? Paano yung anak ko? Di ba? Kaya ako, yun iba style ko, nagpe-pray na lang ako eh. Lahat ng sagabal, pinagpe-pray. Lord, sagabal lang anak, kunin mo. Lord, sagabal ang trabaho, tanggalin mo yung trabaho, Panginoon. Abay, napansin ko, nung nawawala ng trabaho, lumalapit sa akin, pastor, parang gusto ko na mag-commit kay Lord. Sino gusto ng gano'n? Taas yung kamay. Eh ako, prayerful ako eh. Pastor, yung bahay ko, alam mo na, lilinisin ko pa. Lord, tanggalin mo na yung bahay, sunugin mo. Eh, ang Lord pa naman, sinasagot lagi panalangin ko. Kaya yung mga member ko, di ba basta lumalapit sa akin, pastor, busy ako eh. Pag sinabi ko may gawain, opo, pastor! Alam nila mangyayari eh. Basta sagabal, pinagpe-pray ko talaga. Mga pastor, yun ang technique, okay? Lahat ng sagabal, ipag-pray nyo. Ate, si Ate Lenny, magaling mag-pray yan. Yung lahat ng mga maraming excuses. Dito, nangangailangan tayo ng tamang atmosphere, tamang pagtataniman. Alam nyo, sa gabing ito, gusto ko i-share sa inyo, ano ba yung atmosphere na dapat pagtaniman natin? Alam nyo, dapat naniniwala tayo, dapat ganito yung kapaligiran natin. Alam nyo, mahirap magtanim sa disyerto eh. Amen po ba? Biro mo, dala mo, durian itatanim mo sa Quezon City. Ay, hindi partner, di ba? Kasi naghahanap ng malamig na lugar ang durian eh. Tama po ba? Every seed, meron siyang kapartner na ground. Now, tandaan nyo, lahat ng buto may pangalan. Amen? Anong buto yan? Basta. Hindi, ano nga pangalan? Wala. Eh, hindi mo pag-iinteresan yan. Kaya nga nilagyan ni Lord ng mustard. Di ba? Bakit may pangalang mustard seed? Eh, yung seed na yon pangalan, mustard. Ibig sabihin, ang ibubunga niya, ano? Mustard. Di ba? Sino gusto maging fruitful?
Anong bunga hinahanap dito ni Lord? Sabi ng Bible, fruit that will... Oh, yun. Ano yun? Isa lang naglalas dito, kaluluwa. Kotse mo nasisira, bahay mo nasisira, asawa mo nalalanta, lahat nawawala. Masama mong pampakinggan, pero talagang ganun eh. Yung asawa mo, nung nagpakasal kayo ng 21 years old, grabe, 26 din ang waistline. Pero habang tumatagal, umaangat yung waistline. Di ba? Nung bata, epektibo yung abon. Di ba? Bandang huli, ayan, wala nang epek ang abon. Di ba? Tatanda talaga eh. Tama po ba? What's the point? Sabi ni Lord, ang gawin yung bunga sa buhay ninyo, yung hindi katulad nung nalalantat nawawala. Isa lang naman ang di nawawala ito, kaluluwa. So ang sinasabing bunga niya that will last, yung kaluluwa. Ang mustard seed na hinahanap ni Lord sa atin, yung kaluluwa. Ito ang problema, wala tayong interes sa kaluluwa. Amen. May lagi tayong Porsche, condo, condominium, cars, credit cards, and cash. Pero paano naman yung creator? Paano naman yung church? Are you still here? We no longer interested on this kind of mustard seed. May ibang buto tayo eh. Gusto natin, dumami kotse natin, dumami bahay natin, dumami pera natin, pero lahat yun hindi mo madadala. Sabi nga ni Lord, ito pagtiisan mo, ito yung pag-interesan mo. Sabi nga ng Bible, makuha mo man ang lahat ng yaman sa mundong ito, ngunit ang sarili mong kaluluwa ay hindi ligtas. Baliwala lahat ng nakuha mo. Can I have your amen? Amen? Ano ang mustard seed mo? Ano yung buto na gusto mong itanim sa buhay mo? Amen. In fact, ang sabi nga ng Bible, when it is planted, yun na. No? Itanim mo yan. Unfortunately, the seed must die first. Amen. Before he leaves, he must die. Yan dyan tayo problema. Gusto natin maging fruitful, pero ayaw nating ibaon. Tama. Sino gustong willing mamatay? Taas yung kamay. Yung you want to die so that you will live. Yung iba, walang gusto magtaas ng kamay. Okay, ito gawin natin. Sabi mo sa kati mo, mamatay ka na sana. Ayaw magtaas ng kamay eh. Sabi mo, mamatay ka na sana. Diba? Kasi pag hindi ka namatay, hindi ka daw mabubuhay. At pag nabuhay ka, doon ka mamamatay. He who loves his life will lose it. But anyone who loses his life will gain from it. Ito, kaya ang si Lord lahat baliktad. No? Kaya nga sabi ko, yung way ni Lord, baliktad lahat. Give! So that you will, receive. Baliktad na naman, Lord. Die so that you can live. Bakit si Lord lagi lahat baliktad? Ikaw na lang ang hindi. Napansin nyo? Pag namatay ang buto, doon lang mabubuhay. Pag ipaplant ka ni Lord, marami kang ikamamatay. Sino gusto magbunga? Marami kang ikamamatay. Because bago ka tumubo, ibabaong ka muna. Ibig sabihin, you no longer exist outwardly. But there must be something happening down below there. Alam nyo, pag nasa Panginoon tayo, sa labas, mukhang hindi pa makikita sa umpisa eh. Hala na, minsan mga tao, tatako. Minsan nagtataka ako. Bakit Lord, ang mga tao, pag nag-commit ka, hala, lagot ka, nag-commit ka kay Lord, patay ka. Tatakutin ka pa eh. Ha? Nagmahal todo? Oo, hindi ka ba natutuwa? Hindi. Dahil pagka kayo nagbawa, sabi mo sa asawa mo, sweetheart, magpo-full time na ako. Dapat yung asawa, wow, it's a celebrate tayo. Pero pag nag-commit ka, sabi na asawa mo, Diyos ko po, paano kaya kami? Tingnan mo yung mga muka, parang nalugi. Bira kayo makita, pag sinabi ng anak nay, pagka-graduate ko, magpo-full time na ako kay Lord. Yung sasabihin ng nanay, yes! Hallelujah! May anak na ako, magpo-full time kay Lord. Yung mga nanay, anak, pinag-aral kita. Parang nalugi. Ayun, ha?
Nakuha niyo ako, mga kapatid? Eh, siyempre, bago yun mabuhay, mamamatay yun eh. Eh, nag-aral din po ako ng high school. Tapos, nag-aral ako ng architecture. Tapos, nagpastor ako. Namatay yung pagiging arkitekto ko, binaon ng buhay. Pero nabuhay ang pastor. Naintindihan niyo ako? Sino gustong mabuhay? Ano na ba? Namatay. Hindi ka mabubuhay unless may namatay. Hindi magkakaroon ng mustard na bunga kung walang seed na mustard na namatay. Ito yung pinakaayaw ng maraming Pilipino, yung mga different, yung mga hardest part. Yung mga not easy part. Di ba? Yung mga uncomfortable. Kasi, mamaya gawin natin to. Mag-sample tayo na isa, ibaon natin sa lupa. Tingnan lang natin kung ano mararamdaman niya. Para lang maipaliwanag, ma-explain what is death. Okay? Yung bang tiyakin natin hindi na siya gumagalaw, saka natin siya tanungin. Do you understand this? Ha? Kapatid. Yun ang napansin ko, maraming mga Christian. Hindi, alam nila sila seed, may greatness inside eh. Hindi pa rin makita yung bunga kasi ang first step is to be planted. Are you still here? Amen. Napansin ko, marami mga tao, gusto nila magbunga nang hindi dumadaan sa proseso. Fruit is not automatic. Growth must be intentional on your part. Amen po ba? Alam nyo, intentionally tonight, I'd like to give you, mag-create kayo ng pagbabago ng atmosphere nyo. Sino gusto lumago ang buhay? Taas yung kamay. Ha? Sana po, makita nyo at matagpuan ninyo ang inyong mga spiritual atmosphere. Yung kung saan kayo tinatanim. Because the atmosphere will influence your spirit. Your environment will help you. The place where you were planted will influence you. The place where you were planted will speak about the spirit of your life one day. Amen. Kaya dapat, para sa akin, kung gusto ng isang pastor, ng isang leader na mabago ang bunga ng buhay niya, isa lang ang tanong muna eh. Ano ang pinupurso mong pagbabago ng environment mo? Alam nyo, yung environment ng iba sa inyo, kahit anong commitment dahil mali ka sa atmosphere, yung church nyo hindi lalago. Kahit ba sabihin, Lord, palaguin mo kami, mag-fasting pa kayo hanggang 42 days. Lagpasan nyo pa ng 2. Para talaga mas committed ka sa lahat. Hindi pa rin lalago. Alam nyo kung bakit? Kasi yung spiritual atmosphere na required ng fruitfulness is wala there. Can I share some few important atmosphere that you need in your life? Sulat nyo to number 1. Okay? Sulat nyo po ito. Sulat nyo po ito. An atmosphere of no hindrance. Parang open heaven po yan. It is an atmosphere of the heavens being open. No spiritual hindrance. Ano bang ibig sabihin po nito? Dapat malis po yung sa spiritual life ninyo, yung mga hindrance. Yung tagong kasalanan dito, tagong kasalanan doon. Yun ang mga masasamang spiritual atmosphere. Sino dito may mahilig ka magtago ng mali? Sino dito maraming secret? If you have a secret, you think it's secret? Ang problema sa mga tao, masikreto ng mga kanilang ng mga open, yung wala silang open heaven, nagtatago kasi sila ng mga mali sa buhay nila eh. Pagkaharap mo, praise the Lord, Pastor, kamusta po kayo? Praise God. Pero yun, sa loob nun, ang daming ginatago. Nakakita na ba kayo ng taong palatago? Yung bang akala niya, yung secret niya, walang nakakaalam, wala siyang kaalam-alam, siya na lang ang hindi nakakaalam. Wala siyang kaalam-alam, siya na lang hindi nakakaalam na alam na lahat. Your secret can never be secret because nothing is hidden before God. Amen. Tama po ba? Pag sinabi kong open heaven, yun ang kailangan ng lahat ng Kristiyano eh.
Sino rito yung magsasabi, Pastor, may open heaven ako. Yung iba sa atin, wala tayong atmosphere ng open heaven eh. Kasi puro tayo spiritual hindrances. Do you understand that? Buksan niyo sandali itong verse na to, nung 2 Chronicles, ang ganda kasi ito nung atmosphere na to eh. Sa 2 Chronicles chapter 5, verse 13 and 14, tingnan niyo po itong passage na ito. I like this passage. Sabi po dito, the trumpets and the musicians join in unison to give praise and thanks to the Lord. Accompanied by trumpets, cymbals, and other instrument, the singers raised their voices in praise to the Lord and sang, He is good, okay? And His love, endures forever. And the temple of the Lord was what? Filled with, yun ang atmosphere, open heaven yun. Nakita niyo yan? Meron pa ng instances sa sa Old Testament, when they begin to proclaim that the love of God endures forever, yung kinakata natin kanina, suddenly then the temple of the Lord was filled with the cloud. Biro mo na sa ng temple, biglang nagkaroon ng cloud. Saan ba galing cloud? Sa taas. Coming from heaven. Nag-open heaven bigla. Alam niyo, ito po yung kailangan ng maraming church natin ngayon. Dapat meron tayong mga open heaven. Pero God cannot move to a place where He could express an open heaven experience for all of you kung meron tayong mga tinatago mga mali-mali. Are you still here? Dapat ito po yung mga goals natin. Lord, mawala yung spiritual hindrance sa buhay ko. Amen po ba? Sino sa inyo ready tanggalin lahat ng spiritual hindrance sa buhay mo? Ikaw, sister, hindrance ka. Wala ka na. Mga ganun. Ha? Ikaw, brother, hindrance ka sa akin. Simula sa araw na to, Lord. Di ba? Parang si Abraham. Lord, ang hindrance niya, si Isaac, yung mismong anak niya. Mahal na mahal niya, mas mahal niya pa sa Lord. Tinan siya ngayon ni Lord. Sige nga, tinan ko sino mas mahal mo, ako, yung anak mo. Ha? Sino sa inyo willing ibigay ang inyong anak kapalit ng pagmamahal mo sa Diyos? Ba, hindi biro yun. Alam ni Lord na si Isaac magiging hindrance para sa pangako niya. Tayo, iba eh. Lord, anak ko to, pwede ba Lord yung biyanan ko na lang, sasaksakin ko kaagad. Mga lalaki, bakit yung mga tao, basta't biyanan, adang i-offer ka agad eh. Hindi naman yung pinapa-offer, yung biyanan eh, yung anak eh. Amen po? Naintindihan niyo ba ako mga kapatid? Ha? Alam nyo, hindi lumalago ang maraming simbahan, mismo sa loob ng simbahan, marami tayong mga tinotolerate na mali. Yung mga elders na matitigas ang ulo, hindi nagde-devotion, yun ang mga hindrance. Yung mga elders, mga deacon sa simbahan na hindi nagpapadisciple, yun ang mga hindrance. Nako, yung mga deacons talaga na yan, Minsan sila yung gumagawa ng mga deacon possession. Grabe. Gaano karaming deacons, elders, leaders sa loob ng church, sila ang hindrance sa paglago. Minsan mas marunong pa sa pastor. Minsan minamaliit ang pastor. Yun ang mga hindrance eh. Are you listening? Yung pinapapasok natin mga mali-maling kultura sa simbahan. Yun ang mga hindrance. Mga Kristiyano, ang tatamad, linggo, alas 10 ang service. Darating 10:30, 11. Walang dalang Bible, uupo sa likuran. Pag offering, naiihi. Lahat ng sakit naroon. Ha? Pupunta sa ganitong gathering, sama tayo. Pero walang dalang Bible, walang notes. Yung mga ugaling, akala mo kung sino, naka-Bluetooth ka sa akin? Ba't wala kang notes? Naka-Bluetooth ako, pastor. Naka-turn off ang Bluetooth ko ngayon. Paano yan? Di ba nakalagay sa Bible, let not the word of God fall into the ground. Mas mabuti pang bumagsak sa notebook. Marirecover pa. Pero pag bumagsak na sa ground, kukunin na ng ibon. Amen. Kaya marami sa atin nawawala. Pero gusto nating magbunga. Tinan mo, pinagtaniman mo, nandun ka sa atmosphere na marami kang tinatagong kasalanan. Paano ka lalago? Ang atmosphere mo is not conducive for growth. Wala kang open heaven. Wala kang hamog.
Amen po ba? Ang Diyos pa naman, pag may mga mali tayo, no? Hindi. Kaya nga, alam niyo ba si Edan tsaka si Eva, kaya pinalayas? Hindi dahilan sa hindi sila mali, pero God cannot tolerate sin. Are you listening? And every sin, the wages of sin is death. Are you listening? That is a separation from God. So when we are sinning, we are hindering something, our intimacy with God is affected. Ano nakalagay sa Bible? If you abide in me, konektado tayo din. He is the branch and we are the branches. He is the vine and we are the branches. Nagko-connect yung vine tsaka branches. Bakit nagko-connect yun? Inihahanda niya yung lalabasan ng bunga. Nakakita naman ng kurikang vine tsaka branches, wala din. Kaya nagko-connect yun, inihahanda siya sa fruitfulness. So abiding in the Lord, connecting with God is so important, my brother and sister. Don't ever plant your life outside. Doon sa mga tinatawag na po natin may mga spiritual hindrances ang mga life natin. Kayo nakakalam ng buhay niyo. Sino sa inyo rito aamen? Pastor, may mga spiritual hindrance sa buhay ko ngayon. Alam niyo yung mga hindrance na yun na magpapabagal o hindi magpapalago sa iyo. That's why you need to make a decision that, Lord, ano mang spiritual hindrance, ano mang maling ginagawa ko, I will no longer be connected to that kind of sin in my life. Pag yun ang nawala, ready ka na. Kasi may atmosphere ka na. Tama po ba? Number 2, sulat niyo po ito. Sa simbahan po natin, tingnan niyo to, planted tayo sa church. Pangalawa, dapat meron tayong no business as usual services. Sa mga simbahan natin, puro business as usual. Pag upo mo, alam mo na mangyayari. Sigurado magpapakanta. Sabi ko na nga ba. Tapos mag-MC akyat. Sabi ko na nga ba. Mag-a-announce. Sabi ko na nga ba. Maglalagay ng isang magti-teach para ng konti sa offering. Sabi ko na nga ba. Okay, kukulik ang offering. Sabi ko. Special number. Sabi ko na nga ba. Papanig si pastor. Papanig. Sabi ko na nga ba. Lahat predictable eh. Linggo-linggo. Business as usual. Alam nyo, napansin ko, ito yung pangalawang dapat alisin natin sa simbahan. Alam nyo, mga tao, pag ang tao nagpupunta sa church, naging predictable, parang wala tayong kagana-gana. No? Bakit hindi natin gawing business unusual? Sino dito willing gumawa ng unusual sa simbahan natin? Gawin nyo, magsimula kayo. Let's close in prayer. Pastor, simula pa lang No, natatawa kayo, hindi nyo alam yun. I-close na natin yung mga kalokohan natin at mag-open tayo ng isang bagong buhay sa oras na ito. The closing prayer, di ba? Pag nag-preach ka, lagyan mo agad ng conclusion. Wala kang introduction, conclusion na kagad. Di ba? Saka mo ipaliwanag. Tama po ba? Amen? Pag nag-offering kayo, ang bilangin nyo yung mga natira sa bulsa, ibahin nyo naman. Tingnan natin kung ano mas malaki, yung natira o yung nailagay. Kaya yung mga simbahan di umaasenso Lahat ng ginagawa, business as usual Tama po ba? Minsan po tayo sa mga simbahan natin, pare-pareho na lang. Abay, gusto pang lumago. Sino sa inyo ready gumawa ng kakaiba naman? Kailan kaya natin makikita si pastor mag-preach ng unusual preaching? Yung pag grabe si pastor, tinding mag-preach ngayon Grabe. Amen. Yung pag ganun ka. Tayo minsan ba si pastor nag-preach? Amen. Amen na. Oo na. Tagal. Mga pastor, andito ba kayo? Minsan kasi mga pastor, pag nag-preach, talagang imbis nakaganon ka nakaganon ka. Nakarating na ba kayo sa isang lugar pag may nagpipreach yung parang ayaw mong matapos? Kasi grabe, sana wag matapos. Lord, please, wag mo siyang pigilan, Lord. Di ba? Tayo, pag nakinig tayo, Pastor, Lord, tulungan mo siyang magtapos na. Panginoon, hipuin mo siya.
Lord, blankuhin mo ng utak niya. Para mag-closing na yan, ang tagal. Sino naniniwala kailangan natin mga unusual pastor? Sa worship, naku naman, di ba? Yung mga worship leader, handa na po ba kayo magpuri ngayon? Pare-pareho na lang eh. Kailan kaya sila magsasalita nung hindi pa kumakanta, naiengganyo ka ng sumamba sa Diyos? Kasi worship leader, hindi song leader eh. Amen po ba? Dapat yung mga usher, na ang lulungkot. Welcome po. Parang ayaw akong papasukin dito, ha? Diba? Kaya sa church namin sa Dulos, ang unang-unang requirement is smiling face, eh. Pinalalayas ko yung mga ushers na hindi smiling. Sabi ko, sister, wag ka na lang. Doon ko na lang sa prayer warrior. Doon kahit magsisimangot ka doon, demonyo lang nakakakita sa'yo. Pero dito, yung mga bagong dating, kawawa naman. Sa mukha mo palang backslide na. Mga kapatid, sino naniniwala kailangan natin mga unusual ushers? Grabe, yung pagdating. Yung pagdating mo palang, grabe, gusto mo na mag-repent. Kasi nakikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos sa mga mukha ng mga ushers. Di ho ba? Amen? Yung pag-inom ng juice, Diyos ko po, ang labnaw. Gumawa naman kayo ng mga unusual juice. Yung iba kasi sa atin, yung mga juice natin puro disposable yung mga cup eh. Yung mga cups natin, hinugasan lang eh. Ito na. Ayan na, Pag inom mo, may init. Ay, naiwan pala yung yelo. Nagmamadali kasi kami, pastor pasensya na po kayo. Kaya yung mga tao, may inom ng juice. Ano ba to? Welcome po dito sa aming church. Magkukumit na ako, Panginoon. Hindi na po ako babalik talaga dito. Pangako ko sa iyo yan, Panginoon. Wala puro usual sa simbahan. Sino gusto lumago sa simbahan? Ikaw din, usual at ginagawa mo. Sino sa inyo, sasabihin mo, Lord, gagawa ko ng mga unusual thing para lumago ako. Alam mo yung mga atmosphere kasi natin talagang hindi pampalago eh. Ang ginagawa natin, kung ano yung usong mali, yun ang ginagawa natin. Uy, ang ganda ng miniskirt mo Pagbalik ko, next week na mo, mas maiksi sa akin. Minsan nagtaka ko sa simbahan, dumating, ang igsi talaga. Nagsisimba, may mga pastor, hinahayaan nila ng nagsisimba, yung mga members, naka-short. Biro mo naka-short, pinapapasok sa simbahan. Biro mo, ano suot mo, sister? Pastor, short. Hindi short, sinturon lang yan eh. Kasi nung gininangat ko, ganun kanipis eh. Sabi ko, sinturon yan, hindi short yan. Bawal naka-belt. Pastor, short po ito, bawal naka-belt. Kasi kapal nung sinturon ko lang eh. Alam niyo, minsan mga Christian may topa. Yung mga usual. Yung bang, alam mo, talagang pagpangit ka, kinakala mo pagpangit ka talaga, gusto mo talagang magpakita ng lahat. Yung mga pangit, lahat pinapakita. Pero yung magaganda, kita nyo, nakatago lahat ang kanilang kagandahan. Amen po ba? May anak din ako mga dalaga eh. Sabi ko, habang nasa bahay ko kayo, taliban kayo. Yung mata lang nakikita dapat. Nakuha niyo ako? Yung ibang mga pastor, hinahayaan nila. Kaya nga sabi ko, patay ang simbahan. Kasi ginagawa nating unusual yung mga bagay na yun. Amen po ba? Hindi, ang ibig ko sabihin, gumawa tayo ng mga unusual services sa mga simbahan natin. Yung lifestyle nyo, gawin yung unusual. Kasi pag hindi kayo, naalala yung kinuwento ko sa inyo, yung nagbuktas ng bahay, ng bubong, unusual yun di ba? Paano tayo lalago kung wala naman tayong ginagawa mga unusual thing? Alam nyo, mga kapatid, dapat po meron tayong when we come to God together, we need to come with excitement for great things that will happen. Alam nyo, when you do unusual thing, parang nakaka-excite eh.
Amen. Pag sinabi nyo, narito Panginoon, tiyakin nyo nandyan. Pag sinabi po nating, mga kapatid, ang Panginoon ay nasa atin, tiyakin nyo nandyan. Kasi tayo minsan, minumulto lang natin sila eh. Wala naman talaga eh. Pinipilit nating naroon eh. Are you still here? Number 3, dapat kailangan natin ng an atmosphere of the supernatural act of God. We welcome the supernatural. Say that word, supernatural. Sino sa inyo nag-expect ng mga supernatural thing? We expect supernatural in our midst. Okay, tanong ko sa inyo, sino sa inyo nangangailangan ng supernatural intervention ni Lord? Dapat yung buhay natin lahat, may problema tayo sa pera, may problema tayo sa pag-aaral, may problema sa pamilya, pero don't let it pull you down. Dapat, I believe on supernatural. Amen? Gusto mo mag-complete ng 12, gusto mo magbuo ng 144, minsan, your own ability is not enough to complete that. But I tell you this, an atmosphere of supernatural, ibang klase na yan. Amen. Alam nyo, minsan ako, pag ako nag-iisip po ng babayarin sa simbahan, napapatahimik ako kasi ang mahal eh. Sabi ko, Lord, laki na ng gastos pala namin ah. But you know what? I always extend my heart to God, Lord. This is your time. This is your supernatural act of God. Amen. Let me mention one thing. I always believe that seasons rule. Seasons rule. Pag season mo, it rules. Ha? Pag malamig, magja-jacket ka. Hindi mo pwede sabihin sa season, taglamig, tumigil ka, giniginawa ko. Hindi pwede yon. He rules. Tama? Pag tag-init, hindi ka naman makapag-jacket. Kasi nga, seasons rule. Tama. Pumunta ako sa Amerika, tag-yelo, hindi ko matalo yung season. Winter eh. So pag winter, lalabas ang yelo, he rules. Lahat magja-jacket. Hindi pwedeng mag-rally tayo. Anti-snow. Hindi pwede yun. Mag-i-snow pa rin. Because seasons, come on, say that word, seasons. Pag season, nagro-rule yun. Susunod ka doon. Can I hear amen? Nagtatanim ka, kailangan mo ng tamang season. At ang season na yon, dadali ng supernatural power of God. Are you still here? Ang problema sa atin, gusto nating lumago, yung atmosphere natin ang kulang. Ako, sabi ko sa sarili ko, Lord, hindi ko magagawa tong without the supernatural. Ha? Kabababa ko pa lang sa aeroplano, magpipreach na ako kaagad. Ay, ibang pastor, matutulog na ngayon. But this is my season. This is my time. Season rules. Not me, but it's the season. Ha? Imagine nyo, dito kayo lahat, ako wala. Di pwede. Whatever happen, basta nandito ako, I will go here. Because of you. Because this is the season. Because again, season what? Rules. Pag binigyan na kayo ng seasons ni Lord, humanda na kayo. Meaning to say, supernatural will be flowing in your life and in your ministry. Amen. Kaya kailangan natin yung atmosphere ng supernatural. Hindi lahat puro kaya ko yan, pwede ko yan, technique ko yan. You know, it doesn't go the way. You have to learn how to depend on the supernatural of God. Mga pastor, minsan may totopakin yung asawa mo, totopakin yung mga leaders mo. Minsan po, may mga leaders ako nagwawala. Tinotopak. Ang sinasabi ko, but the season rules sa loob-loob ko. Magtotopak ka dyan, giginawin ka talaga. Because right now is the season of harvest at Dulas for Christ. Whether you like it or not, yung mga walang jacket, magja-jacket. Yung mga ayaw mag-evangelize, mag-evangelize kayo. Bakit? The season rules. If I let the supernatural control my church, walang makakahindi dyan. Yung mga hindi nag-evangelize, wala silang magagawa. Season rules. Amen. Anong ayaw mo? Ayaw ko mag-evangelize. Sige, subukan mo. Season rules. Season to ng aking harvest eh. Ano ka? Wala kang magagawa. Mag-harvest ka. Because seasons rules. Amen? Subukan mo labanan ng winter. Sabi mo, hindi ako naniniwala sa winter. Parang malamig.
Why? Seasons rules. Amen po ba? When the supernatural act of God comes into your church, the supernatural act of God rules. Amen. When everything is impossible, the supernatural rules. Kakagnayin dyan ng Panginoon, kaya nga sabi ko sa inyo, itanim nyo lang ng tama ang sarili nyo sa tamang atmosphere. At alam nyo, ang pinakamasarap na atmosphere, itanim ang buhay nyo doon sa supernatural. Huwag kayo mag-iisip na, wala akong pambayad. No, supernatural mindset. Paano ako makapagpatapos sa aral? Hindi, supernatural gagalaw si Lord. Paano ito magagawa? Supernatural, tutulong sa akin ng Diyos. Lagi yung isigit yung supernatural. Because supernatural rules. Amen. When the season of supernatural comes into your atmosphere, ibang usapan na yan. Amen po ba? Amen. Sino niniwala ang blessing of prosperity darating sa seasons ng life mo? Hindi nyo ako naintindihan. Wala kayong excitement. Ako naintindihan ko yan. Pag dumating ang season mo, it rules. Kahit anong pigil ng demonyo, kahit ng sino pa, this is my season. And my season rules. Hallelujah. Amen. You let God move in your life, something will happen. Sino po excited sa seasons ng life natin ngayon? You always need to come expecting. You need to have to come with right attitude. Amen? Because when we direct our faith toward God, He will always surprise you. Hallelujah. Kagagaling ko lang po sa London. Pagpunta ko po sa London, my friend invited me to go there for among the Filipino people. Of course, by June 26, I will go back to London kasi merong G12 National Conference po doon, parin sa atin. But ako kinuha nilang main speaker. So, I have to practice my English like this. Slangers. And the truth is, grabe, when I visit the place, it was so awesome. Practice lang, practice. Grabe, yung mga Pilipino doon, nagdatingan sila. Antitindi ng mga Pilipino doon. We gather about 10 churches, mga pastors doon. Pumunta po ako ng Ireland, binisita ko rin isa kong kaibigan pastor doon. I know the Filipino church are ready to change the world. Alam niyo po, pagpunta ko doon, sabi ko sa Panginoon, I was praying, God, what is your heart for these people? And God told me, Ariel, tell them that in the next 10 years, the whole Europe will be conquered by the Muslim people. Sabi ko sa mga Pilipino, ganda ng pangarap nyo, dinala nyo pa asawa at anak nyo rito. But after 10 years, magkakaroon kayo ng Sauding malamig. Alam yung Sauding malamig? Nasa London ka, para kang nasa Saudi, pero malamig. Because the whole Europe will be conquered by the Muslim. And unless we do something about this, nothing will happen. Ganun po ang sinasabi ko sa kanila, huwag kayong babalik sa Pilipinas, i-deny din namin kayo. Sino po naniniwala, it's different from the Philippines. Philippines is transforming as a nation right now. Amen. We're beginning to see like this. People are coming together not because of personality. They come together for a common goal, and that is to win the Philippines for Jesus. Narito tayo with a common goal, not for a person. You don't come here because of me. You come here because for our common goal. We want to see this nation be changed and transformed. Is that our common goal? Amen? Yan po ang common goal natin. So, yung mga Pilipino po doon, na-bless sila sa vision. Lahat sila nag-encounter po doon, pinangunahan ni Pastor Ancho. Naku, bless na bless po sila. And then we begin to impart the vision sa place po na yon. It's so powerful. Everybody is so excited. At ang sabi nila, Pastor, as a Pilipino, we will do it. Ngayon, hindi lang ngayon ang goal nila, ma-evangelize sa mga Pilipino, but they want to transform UK and the rest of the Europe. Why? We can do it. Why? Because the atmosphere of the supernatural. Amen. Ipapalitan natin yung atmosphere natin ng unbelief, ng faith. Amen. Sino sa inyo willing pagyamanin ang pananampalataya ng simbahan? Alam nyo, madali lang makita nyo may atmosphere na ng supernatural simbahan. Yung kapag nag-uusap na kayo, may magandang mangyayari. Sigurado. Naku, dadami, ganyan namang usapan. Hindi yung, anong gagawin natin? Yung mga leaders, ayaw. Sa salita pa lang, talo na eh.
Amen. Do you expect something will happen? You better expect something because I believe God will do something for us. Amen? Itaas yung kamay na merong expectation sa supernatural. Ha? Yung mga walang building, magkakaroon ng building. Amen? Hallelujah. Yung mga walang magagandang sound system, magkakaroon. Amen? Yung mga walang magagandang building, papalitan, i-renovate, papagandahin ng Panginoon. Amen? Yung mga bitin ng leader, padadamihin ni Lord ng mga quality disciples. Amen? Alam niyo, ang pinakagusto ko sa G12, noon ang daming members pero walang disciple. Alam niyo, pinagmamalaki ko? Sabi ko, alam niyo, yung mga members dito, kahit konti lang yan, kung puro disciples yan, malaki mangyayari. Kaysa naman noon lahat, puro mga nganta, mga tutugtugan lang, mananayaw lang. Pero alam niyo, pinagmamalaki ko sa Pilipinas, may mga simbahan na meron na silang mga true disciples. Amen? Magkaroon ka ng 300 members na disciples, what do you expect? Amen? Are you a disciple? How many among you are disciples? Come on, raise up your hands. You are a disciple, isn't it? Kaya po, come expecting with right attitude. Tama po ba? When we direct our faith toward God, He will surprise you with so many things. Amen? Number 4. Ang number 4, atmosphere po, the atmosphere of no limitation. Ha? No limitation will be rendered to everybody. That anyone can receive. Everyone, anyone can receive. No limitation. Say that word, no limitation. No limitation. Dapat lahat tayo, no boundaries, no limits ang iniisip natin. Tama po ba? Pastor, mahal eh. Linilimitahan mo na naman. Di ba? Walang mahal-mahal. Kaya natin lahat. Amen. Magtutulong-tulong. Tama po ba? Amen. Sino sa inyo ready sa atmosphere ng no boundaries, no limit? Alam niyo po na itong about a year ago, last year, o this year, 2013, inisip po namin palagi sa church, there's no limit. No? Nakita ko po, ngayong, example po, ngayong Sunday, yung church po namin, sinasatellite po namin pag Sunday. We have 15 service every Sunday now. Dati 3 service lang sa isang place. Pero yung Sunday po namin, because we believe we are serving a God of no limits, this coming Sunday, we will have meron po kami every Sunday ngayon ng 15 service from different place. So sabi ko, yeah, we can do that. Well, let us not limit God na doon lang tayo gagamitin, Lord, but we could start somewhere else. Amen po ba? Wag lang natin ililimit kasi pag ang mentality mo puro ka limitation, hindi ka mag-grow eh. Tama po ba? Wag na ninyong lilimitahan ng Diyos. Pastor, mahirap lang kayo. Ikaw mahirap, pero ang Diyos hindi mahirap. Pastor, hindi ako marunong. Si Lord marunong, ikaw hindi. Tama po ba? Kaya dapat tikit lang tayo kay Lord. Sip-sip lang palagi kay Lord. Tama po ba? Ganun lang naman kasimple yan eh. Tayo agad, tinitingnan agad natin, sarili natin. Ako, biniligtad ko eh. Tinatabi ko na sarili ko, tinitingnan ko na lang palagi si Lord. Kasi pag tinignan ko sarili ko, immediately I saw my limitation. Tama ba? But every time I look upon God, then God extend His hand and I become a no-limit person. Tingnan mo yung katabi mo. Alam niyo ba yung katabi mo niyan, kung magiging no-limit person yan, iba gagawin yan. Kasi tayo, hindi ako makapunta, wala akong pamasahe. Di maglakad. Sa amen. Pastor, wala ako dito. Di gawin mo yung dapat gawin. Kasi nga tayo, namamanipulate tayo nung limitations. Dahil, kaya yung mga pastor sabi, alam mo, kung meron lang kami ganito, tsaka may ganyan kami, naku, iba na. Tsaka pag may ganito, kailan ka magkakaroon kung ganyan ang utak mo? Amen. Dapat you step forward in your faith, then God will answer your faith. Amen? Sino sa inyo willing mag-step forward? Amen? Si Rahab nga, prostitute lang, may nagawa pa, ikaw pa kaya? Kailan si Rahab? Prostitute yun, di ba? What is the meaning of prostitute? Isang pinakamababang uri ng buhay. Biro mo yung pinakamababang uri niya ng buhay, hindi siya nalimitahan na ganun. Ginawa siyang lola ni Kristo. Can you imagine how this prostitute will be used by God? You don't expect that. Tama? But because she lives with no limit. Tama po ba? Yung iba naman sa inyo, hindi pa prostitute. Walang prostitute naman siguro dito. Hindi mas madami kayong gagawin. O magpapatalo kayo sa prostitute.
Paul was viciously attacked by the devil during his lifetime. In the New Testament, he was viciously persecuted. But look at him. He was used by God. Amen po ba? What about David? David commit murder and adultery, yet God used him. Amen. Gideon was a perfect illustration of a coward man. But look at this coward man. He is always remembered as a man with no limit because God can do with a life that is committed to Him. Ganun po katindi yun. Kaya po para sa akin, kinakailangan po natin ng isang espiritu na meron tayong no limit. Yan ang atmosphere natin eh. Kasi pag itong 5 na yan, yung 4 pa lang muna na yan, pag wala yan sa katawan mo, paano tutubo yung buto? Can I hear amen? Sabihin nyo sa akin, kung puro kay hindrance sa buhay mo, ginagawa mo palagi yun lang. Hindi ka umasa sa supernatural. Lagi kang limitado. Ano ba mangyayari sa'yo? You have to plant your life on that atmosphere. Amen. When it is planted, it will grow. Sabi po ng Bible. Totoo ba na kapag walang hindrance sa buhay natin, mag-grow tayo? Totoo ba kung gagawa tayo ng mga unusual, malalago tayo? At totoo ba kapag umaasa tayo sa supernatural, lalago tayo? If you don't limit your life, lalago ba kayo? Yun ang kailangan nyo. Amen. Number 5, write it down. People are important. Atmosphere. Lalago po ang mga simbahan natin, baguhin natin. Mas mahalaga ang people kaysa sa program. Mas mahalaga ang people kaysa event. Okay, that's number 5. People are more important than event atmosphere. Yan po yung panlima. Hindi lumalago ang simbahan kasi pinapahalaga natin yung program, yung event, yung activities. Pero yung mga taong pumupunta, they are not valuable to us. We don't value these people. Gusto mo maging fruitful, wala kang time sa tao. Di ba? Yung iba sa atin, parang habang buhay na lang attender sa church. Ang dahi po niyan. Yung iba dito, nagpunta. No? Sino dito yung attender ka lang sa... Pag siya attender, yung pagkaling uupo ka doon, ayun na, yung tungangars ka lang doon. Palakpak, God bless you, amen. Uwi ka na. Yun lang ang ginagawa mo eh. Kaya nga tawag ko doon, attender. Say that word, attender. Dahil puro ka lang attend ka ng attend, you don't care. Di mo lang, may katabi ka na bang pwedeng tulungan, pwede ka na bang pwedeng mag-share ng buhay mo. You don't care kasi selfish ka. Gano'ng karaming Christian, too selfish na sila lang ang iniisip lang nila, sarili nila. Amen. Hindi tayo marunong gumag-grab ng opportunities. You know what is the meaning of opportunities? Pagka yung opportunity, madaling ipaliwanag, hindi opportunity yon. Alam niyo ang opportunity? Yung mahirap ipaliwanag, yun ang opportunity. Big time opportunity yon. No? Minsan, pag tinatanong po ako ng mga tao, Pastor, paano ba mabago Pilipinas? Ang hirap i-explain. Pero that's our opportunity. Sino sa inyo, pumupunta ng mga kaluluwa, pero hindi nyo ginagrab yung opportunity? Paano ka magiging fruitful? Kasi hindi mo naman mahal ang tao. Sinabi natin kanina, ang fruit is kaluluwa. Pero ikaw ba, attracted ka sa kaluluwa? Or distracted ka sa kaluluwa? Gusto mo maging fruitful but you have no time for souls. Then that's a big problem. May natututunan ba tayo, mga kapatid? Sabi mo nga sa atin mo, people are important. You know why I said people are important? Let us not forget Jesus shed His blood for all people. The gospel is for all people. Not just for few one that we think. Amen? The church must be an open door for all. This is not a private club. Amen? Kaya magandang tanong, how friendly is our church? How friendly is the Doulos for Christ Church? How friendly are you? Are you still here, mga kapatid? Wag ko kayong umasa, nagaganda po ang buhay natin, kung tayo po palagi, ang mahal lang natin, sarili natin. I want you to know this. Whatever you make it happen to other people, God will see to it, it will happen to you. Let us not forget our mandate that God bless us so that we could be a blessing to other people.
That's why people are so important. Amen. Whatever you make it happen to other people, God will see to it. God will make it happen to you. So kung inalagaan ko siya para lumago, aalagaan ako ng Diyos para lumago. Kung binless ko siya, ibe-bless ako ni Lord. Whatever I make thing happens to people, it will make it happen to me. Naranasan ko po yan, lalo na po itong mga latter part ng ministry. Ginawa po ako national coordinator bilang isang, dito po sa Pilipinas, ng G12 Vision. So I was wondering, Lord, paano mangyari sa church ko? Sigurado, higuipon ako nito sa labas. Umpisa, Caloocan, Bulacan. Sabi ko, Lord, minsan po, alis po ako, iniisip po yung church ko, Lord, paano yung simbahan ko? Lord, baka masira na yung simbahan ko dahil lagi ako lumalabas. But God spoke to me, Uriel, whatever you make things happen to other people, I will make it happen to you. Minsan, pagbalik ko sa church ko, mas malago sila habang wala ako. Sabi ko, ako na lang ata hindran sa simbahan na to, ha? Because every time I go back, they were so good na lumalago sila lalo. Antindihan niyo ako? Hindi dahil sa magaling sila, hindi dahil sa magaling ako. But God is faithful to His promise that I will bless you so that you would become a blessing. When you keep on blessing others, God will see to it to bless you. Amen. Tayo kasi ang iniisip natin, puro sarili natin. Bahay ko, labada ko, meron pati labada, no? Bahay ko, lilinisin ko pa. Lalabang ko, yung anak ko. Lagi sarili natin eh. Hindi tayo nagpupunta doon sa outside ng ating territory. Kaya yung atmosphere natin, instead na people are more important than us, I am more important than others. Nababaliktad. Kaya marami mga Christian, nagtataka sila, ba't para wala akong blessing? Tingnan nyo naman po yung buhay ninyo. Tingnan nyo kung saan nyo tinanim. Tingnan nyo, paano kayo lalago? Tigil muna ako sa 5. Sa next natin pupuntahan yung pansunod nito. Balikan nyo po yung Mark chapter 4, verse 32. Ano po sabi dito? Tingnan nyo po. When it is planted, it will what? It grows. Lalago. Yet when planted, it grows and become what? The largest of all garden plants. Ibig sabihin nito, growth will lead to becoming. Ibig sabihin, growth will lead to transformation. Pag lumalago kayo, it becomes. Ibig sabihin, natatransform. Pero mo, tingin niya lang, maliit lang na buto. Ngayon, naging malaki na. Bakit na-transform eh? Ang nagpa-transform doon, yung growth. Sino gusto lumaki church? Amen. Ay, hindi nyo dapat iwasan ng paglago. Kasi ang paglago, ito yung nagiging susi ng transformation. Ano sabi dyan, no? It grows and becomes. Yun, transformation yung become. Your becoming is the issue. Nagiging ano ka ba? Ha? Ang tagal mo ng born again, hindi ka pa rin magaling na husband. Ang tagal mo ng Christian, matigas pa rin ulo mo. You never become. Why? Because you lack growth, you lack becoming. Your becoming is the product of your growing. Kung hindi kayo lumalago, you will never become. Ang transformation ng life mo, magmamanifest, lagi, large. Sino gusto ng large? Ha? Bahay ko, Pastor, bakit small? Eh, di mag-grow ka para maging large. Amen. Pastor, lagi na lang ba ako sasakay sa LRT? Eh, di bumili ka sa mong kotse. Paano ka bilang kotse? Wala kang pagpapala. You grow large out of your growth. You become because you grow. Tama po ba? Eh, ano sabi ng Bible? With such big branches that the birds can perch in its shade. Tignan nyo, pati sa ibon tumutulong na. Kaya gusto kang palakihin para may tulungan kang ibon. Tama? Ano ibig sabihin yan? Gusto ni Lord, wag ka manatiling maliit para yung mga taong nahihirapan sa paligid mo, sa'yo lalapit. Sino gustong malapitan ka? Alam niyo, pag hindi ka lumalago, alam mo naman, sister, ako pa nilapitan mo. Gipit din ako eh. Di ba? Ganyan tayo eh. Pero kailan kaya mangyayari yung hindi ka mangungutang, ikaw pa magpapautang. You are a blessing. Sino sa inyo yung pasaway sa pastor? Ngayon, hindi ka na maging pasaway. Ikaw, blessing. Tama po ba? Nakita ko, kailangan talaga natin ng atmosphere. Sabi ko sa mga pastor, gusto nyo lang mag-church nyo, tinan yung spiritual atmosphere nyo. Yun siya sabi ko, spiritual atmosphere. Hindi kayo makakapagpalago ng church kung wala kayong maganda spiritual atmosphere.
Amen po. Hindi lalago ang buhay mo kung walang spiritual atmosphere. Amen? Alam nyo sa mga mata nyo, mukhang gusto nyo lahat mag-grow large. Amen? Sabi ko, Lord, ba't ganun? Pumunta ka sa McDonald's, sasabihin siya, Sir, go large ba itong juice mo? Oh, go large. Itong French fry, go large. Oh, sige, go large. Lahat na go large eh. Sir, yung simbahan nyo, go large. Yun ang tanong. Sino gusto simbahan niya maging go large? Hindi mo mabibili sa McDonald's yan. Wala niyan sa Jollibee. Atmosphere as a requirement for us to grow large. Amen. Amen. Naalala ko po yung isang awit. Bro, pwede bang awitin natin yung song na to before we close? Naalala ko po yung heaven, your presence is heaven to me. Alam niyo yung song na yun? Your presence is heaven to me. Naalala niyo yung song na yun? You know, every time I sing that song, yun po ang naiisip ko. Unless that heaven become our presence, wala tayo sa tamang atmosphere. Amen? Kaya dapat po ibalik natin ang katawan natin dun sa atmosphere na yon. Amen? How many of you getting ready to go to that atmosphere? Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. Sa tingin mo, matatransform yan? Mag-go large yan? Ha? Hallelujah. Again, balikan natin babalik nating atmosphere, kapatid. Balik mo nga yung lima. Yung una, ibabalik nating atmosphere? Yung no hindrance. Huwag niyong hayangan may mga hindrance, ito'y tao, o ugali, o buhay. Huwag niyong hayaan yan. Masisira po yung inyong atmosphere. Pangalawa, dapat handa na kayo sa business unusual. Sino sa inyo ready gumawa ng kakaiba naman? Bilang isang Christian, sino sa inyo ready gumawa ng hindi pa ginagawa ng inyo? Ha? Sabi ni Pastor, ito gagawin natin. Lahat tayo magdadala ng each one bring one. Sabi mo, ako bring all you can. Unusual ka eh. Tama po ba? Tama? O ang service natin alas 10. Sabi mo, alas 9 pa lang nasa church na ako. Lord, I want to dwell in your presence. Amen. Jules, come up, Jules. And please help me. Sino sa inyo willing na umasa naman tayo sa kapangyarihan ng Diyos? Ang ating sariling kakayanan ay hindi sapat para magawa natin ang mga bagay na ito. I personally believe that we need God. Amen po ba? Sino sa inyo ready, mga kapatid? Pangapat, sabi sa number 4? Kapatid, lagay mo, huwag mo kakalimutan. Ano yung pangapat natin? Atmosphere pa, no? No limit. Sino rito yung mamumuhay ka ng no limit? Ha? Wala. Walang pamasahe, maglalakad ako. Yun ang mga no limit people, no? Malayo, malapit lang yan. Ang hirap, hindi, madali lang yan. Diba? Mga no limit person na sarap kasama. Alam niyo yung mga taong limitado, kahit magaan, mahirap. Kahit konti, ang laki ng problema. Bakit? Limited eh. But I want to join with people na merong mindset ng no limits. I love to be with those people. Alam niyo po, marami akong kaibigan mga pastor eh. But I choose people whom I want to dwell. Pag nakita ko po yung pastor na, naku, mahirap kasama to. Di ba? Pag bayaran sa merienda namin, nagtatago, uy, kilala ko na to. Alam niyo, minsan kami magkakaibigan, pag kami kumakain, ikaw bubunot, pag bayad na, sir. Sino yun? Mabagal kayo. Si Lito Lapid kasama ko eh. Bilis bumunot eh. Di mo matalo. Ha? Yung iba, ang babagal. Mga kapatid, no limitation tayo. Amen? Amen po ba? At ito pinakamahalaga. Ang tao, people, are more important than anybody else. Ano po mga gawin natin? Ang tao, pahalagahan po. Pwede ba tumayo tayo lahat ngayon, mga kapatid? Why don't just sing that song? This is my atmosphere, Lord. Julius, can you help me to sing the song? Pakilagay mo yung lyrics, kapatid, ha? Hallelujah. Matchless love and beauty endless world. Hallelujah. Nothing in this world
satisfied. Jesus, you're the God that won't run dry. It's in your presence. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and lies me wrong. And all of my future days to come. Your presence is heaven to me. Yes, Lord, hallelujah. Your presence is Father, tonight we long for that ground, Lord God. We long for that place where our life will be planted, oh God. Lord, thank you because you have planted the seed in our heart. And you have said, God, life is just like the kingdom of God. It is just like a mustard seed, the smallest seed among every plant. Yet when it is planted, it will grow and it will become the largest of all. Father, tonight we know that our life will never stay like this, Lord. May you help us to grow, Lord. May you help us to plant our life, Lord, until it is grounded and the root will go deep and deep so that our life will be strong and established, Lord. Father God, I pray in the behalf of these leaders, pastors, that you would continue to plant us, Lord, in the depth of your presence, Lord. Father, we believe that this is the time to surrender whatever hindrances in our heart. Lord, today, every sin in our heart, Lord, we surrender to you, Lord. We cleanse us, Lord, and purify us, Lord. Yes, Lord, we receive the blood. We receive the power of the blood of Jesus that sanctify us, that cleanse us, Lord, that we would never come out of this place, Lord God, tainted with sin, but our life will be pure and holy because of the blood of Jesus. Lord, today, help us to recapture back the presence of God in our life. Lord, indeed, your presence is heaven to us, Lord. Panginoon, I also pray that make our heart, Lord God, always motivated to do the unusual thing, Lord. Not just the ordinary, but help us to be willing to do things that we have never done before, Lord.
And tonight, Lord, here are your people coming to you, believing that your supernatural power and strength is always available for us, Lord. That the supernatural power, God, is always ready to help us. Today, God, help us to change our mind that our life, that because of Jesus, our life has no limitation right now. Lord, we can do greater things, Lord. We can do great things, Lord. We could attempt great things for God because the supernatural power is upon us, Lord. Indeed, God, we need this atmosphere from our personal life to our family, Lord, and even to our church, Lord. Redeem us, Lord. Change us and empower us. Here we are, Lord, tonight. Thanking you, Lord God, for all the things that you have done. Ama, sa gabing ito, you are worthy of all our praise and worship, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ating purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Lord, we worship you, Lord. We praise you, Lord. Yes, you are worthy, Lord. Hallelujah. You are worthy.